Mga squistas, ako si Mel Aquino. Mga motorista, ako si Titan Hawk. Carsiders, this is JK Pelayo. Ito ang Your Wheels. Your lifestyle, This is... lifestyle on wheels. Okay, so kasama na sa culture natin ang tattoo. Yes, oh. So actually, ang tattoo, may napag-usapan kami nung pastor, napagtanungan ko yung pastor. Sabi ko, Pops, saan ba nang galing ang tattoo? Okay, it dated way back nung mga panahon pa nung kung titignan natin yung Biblia, Pops, yung Genesis, Cain at saka si Abel, Papi. Yan pa lang si Cain, di ba, nakita naman natin doon, kinatay si Abel, Papi, di ba? Oo. So ngayon, ang ginawa pala, nilagyan siya ng mark. So, yung tawag doon is mark of Cain para kung saan siya mapunta, hindi siya gagalawin at papatayin ng mga makakakilala sa kanya. At syempre, dito rin sa ating kultura, sa bansa naman natin, pag may tattoo ka naman, sinasabi na galing ka sa bilibid. Di ba? Ako po. Oo. And of course, ang kagandahan ngayon sa kultura natin, no, people evolve, no. Yan. So, sabi nga nila ang tattoo na ay hindi na basta pangmarka, sabi nga nila, pang bilibid, no. Ayan. Pero ngayon, ito na a form of art. Yan. At Ayun. syempre, dahil po sa nangyari dyan sa Palasyo de Manila, ginanap po ang 5th Annual Tattoo Art Show. Dyan po sa Pink Ink or yung tinatawag natin Filipinas Ink. Halika mga sikwistas, panoorin natin to. Hi mga siklista! Ako nga pala si Tyran Hawk and welcome sa 5th Annual Tattoo Art Show dito lang sa Pilipinas Ink 2016. Samahan niyo ako mamaya at lilibutin natin ang mundo ng tattoo na ipapakita sa inyo. So, samahan niyo ako sa loob. Halika! Anong nararamdaman nyo at kayo naging model ni Sir Makoy? Masaya. Nagmomotor din ako eh. So yung feeling, halos parehas. Para kang nagra-ride lang sa Marilaki. Yun, kita nyo naman. Sir, pag-usapan natin yung event. So ano po ba yung nangyayari ngayon dito sa Palasyo de Manila? Bale, ito yung taon na ginagawa ng Pink Tattoo Event. Pang 5th year niya na to, tapos palaki siya ng palaki. So ngayon, eto, marami tayong categories na nadagdag. Ibig sabihin, maraming klase ng paglalabanan. Dahil yung paglalaban-labanan nila ngayon dito. So pag yung category, sir, no? For example, maraming category kumbaga sa motorcycle show, art show talaga, no? So ano ba yung mga categories at paano po natin siya ginajudge? Tulad nga ng sinabi ko, multiple category. So mayroon mga realistic dyan, portrait, tribal, maraming klase. So kami mga judges, kung ano yung forte namin, ayun yung i-judge namin. Sir, thank you very much, sir, sa time. Sir, thank you very much po. Okay, so mga sikluwistas, motoristas, and carsiders, andito pa rin tayo sa 5th Pilipinas Ink. So ma'am, magpakilala naman tayo. Sige. Ako po si Tiffany Ann Talio-Real, taga Cebu po ako. Pumunta po kami dito sa Manila po para sumali sa event Pilipinas Inc. Ayun, ma'am, kayo naman po. Ako po si Abigail Buenaventura. Galing din sa Cebu. And ma'am? Hermines Torres po from Las Piñas City. Last year sumali na rin po ako ng Pink. Ayun, so nakita natin kung taga saan at sino ang mga kasama natin ngayon. So mga ma'am, how does it feel to be part of the 5th Pilipinas Inc? Syempre po happy kasi parang comeback ko to kasi last year nag-second po ako. So parang challenge ko po kasi dito sarili ko. So parang aim for the win po. Syempre positive pa rin dapat. Yeah, very good. Ma'am, kayo naman po. First time namin dito pumunta sa Pink. Tapos happy din. Naka-part din kami sa event na to. Ayan. And ma'am, kayo naman po. Sobrang kagalakan rin po at tuwang-tuwa kasi po minsan lang kasi ito mangyari tapos first time ko rin sumali dito kaya ayun, sobrang natutuwa po ako. And syempre, finally, paano naman tayo makakontakt ng ating mga viewers? May tattoo page po ako, Charms Tattoo. Pwede nyo na lang po i-like yon. Then sa FB rin po. Kontakin nyo na lang po ako through FB, saka FB page ko. Then, taga Las Piñas lang po ako. Ayun po. Yeah, ma'am. Ako din po, may page ako sa Facebook, Abby Inc. Pwede nyo ma-search Cebu Female Tattoo Artist. Ayan. And ma'am, finally. Bali ako po, pwede rin may page ako, ito po, Tiffany Ann Tattoo.
pwede rin ma-search or sa Facebook ko, Tiffany Antalio Real. Bali, sa Cebu base po ako, Lapu-Lapu City. Doon yung shop ko, sa may Pueblo Verde banda. Ayan. So paano yan mga viewers, no? Dalawang female artist natin from Cebu and the other one is from Las Piñas. So motoristas, car-siders, and ciclistas. My name is AJ Rivera. Back to studio. So yan mga sikluista, sa kaganapan dito sa Palasyo di Manila. Balik sa inyo, Lifestyle on Wheels. So yan po mga sikluista, ang kaganapan sa Pink or sa Philippine Ink, naginanap niyo po sa Palasyo di Manila. Yon. At syempre, nagpapasalamat rin kami sa lahat po ng mga organizers po, kanila Miss Camille, kanila Direk Noel, at kanila Ma'am Babes. So maraming salamat po. I mean, of course, sa lahat po ng mga media na tumulong rin sa atin Yan. para mag-cover rin ng event na yon. Maraming salamat po. Yan. Ikaw papi, may tattoo ka ba dyan? Nako, papi. May balak sana ako magpatato eh. Oo. Hindi ko lang alam kung ano ilalagay ko. Ayun, so medyo mayroon din. Ako naman yung galing kay Wang Ud. Yun yung sa Kalinga Apayao. Wow! Yan. Baby, di pokpok? Oo, yun yung di pukpok na talagang medyo masakit siya, papi, ha? Mambabatok, sabi. Oh, mambabatok. Kaya po ang ating national treasure. Yeah. Alright. So, yan mga siklistas. Huwag kayong alis. Marami tayong pag-uusapan. Babalik kami. Hey, let's go shopping. Again? Yes, Why? I need a new dress. We just bought one. But I want to add more. Add? Yes, dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. A dress! Let's go. Welcome back, siklistas. Pag-uusapan naman natin ngayon ang Safety Riding 101. Paps, alam mo pagka umuulan, ang napag-usapan natin last week, yung concern ng isang rider tsaka driver is yung vision at tsaka traction. Yes, Oy, ayan. exactly. So, ngayon, napag-usapan namin, Paps, dati, yung hazard ba? Kailangan ba pagka tumatakbo ka, umaandar din yung hazard mo? Ay, hindi dapat. Hindi dapat Hindi siya. dapat. Kahit sa kotse, hindi dapat. Kasi bakit? Ano ba ang naging reason para... Kasi lalo pag maulan, pag pangit ang panahon, dapat nakikita ka lalo ng mga driver na kasama mo sa kalye kung saan ka pupunta. Kaya mas importante, naka-on ang headlight, tapos matutong mag-signal kaliwa o kanan kung saan pupunta man. Sa bagay, totoo yan, mga siklistas. Dahil po, pag kayo po ay nag-hazard, mapagkakamalan po nakatigil lang kayo. Oo. Ayan. So ngayon, pag-usapan natin ang safety riding na bukas ang headlight. Tingnan po natin kung paano po ito. Panoorin nyo ito. Mga siklistas, ako si Melakino at ito ang Safety 101. Pag-uusapan natin yung be conspicuous. Ibig sabihin nito ay kailangan mapansin ka kagad sa kalsada. May mga manufacturers na naglalabas na ng automatic headlight on. Ito yung sinasabi natin na pag pinandar natin ng motorsiklo, automatic siya po ay naka-headlight on na. Okay? So ngayon, ano po ba ang dapat natin gawin pagka nagbukas tayo ng headlight sa daylight riding? Kailangan po ang headlight ay naka-high beam. Bakit po kailangan naka-high beam during daylight riding? Dahil po kung sakasakali na ang inyong headlight ay mapundi ang high beam, pagdating ng gabi, pwede nyo gamitin yung low beam. Dahil kung low beam po tayo sa daylight riding at napundi yung low beam nyo, sa gabi ay kayo ay naka-high beam at kung saan lahat ng mga kasalubong nyo ay masisilaw. So magkakaroon ng problema sa vision ng mga riders or ng kapwa natin motorista pag sinalubong nyo sila ng mataas ang inyong headlight. So kung kayo po ay magra-ride ng daylight riding, make sure naka-low beam po tayo. Okay? Make sure po na naka-low beam tayo sa night riding. Pero pagdating ng daylight riding, make sure po na naka-headlight high beam po tayo. And of course, the special features of this Yamaha 0250 is meron po siyang hazard. So, minsan lang po sa mga motorsiklo ang meron pong ganitong klaseng feature.
kailangan po kayo po ay visual, kayo po ay magra-ride, make sure naka-high beam tayo sa daylight riding, at syempre, low beam tayo sa night riding. So muli po, ito po si Mel Aquino at ito ang Safety 101 Lifestyle on Wheels. So yan po mga sikluistas, ang Safety Riding 101, kailangan kahit hindi pala umuulan at kahit mainit ang araw, kailangan naka-headlight on. Oo, tama doon, Papa Mel. Actually, yung alam mo ba yung mga bagong motor na lumabas ngayon, actually always naka-headlight on na sila eh. Wala nang on and off switch. Wala nang on and off. Ganun na, oo. Oo, kasi Paps, ang mga four wheels kasi is talagang malalaki na. Visually, pag dumating yan, makikita malaki. Makikita dumarang. Sa laki pa naman yung Exactly. Kasi minsan ang motor naman, minsan yung mga underbone scooters, maliliit silang tingnan, na akala nila bisikleta. So kadalasan ang ginagawa namin at sinasabi rin po namin sa safety riding seminars natin, turn on your headlights. Yes. At iwasan din po na lagi naka-low beam dahil po pakundi ang inyong headlight ng naka-low beam. Pagdating ng gabi, mag-high beam kayo, masisilaw nyo lang yung kasalubong nyo. Ayan. So yan po, mga siklistas, Safety Riding 101, huwag kayong alis, babalik kami. And of course, kung meron pa kayong mga suggestion, comments, huwag kayong magkatubiling mag-email sa amin sa motorcyclenewsmagazine@gmail.com. At kung hindi nyo pa nakikita ang aming website, just check out www.motorcyclenews.com. Guys and gals, sa mga hindi pa nagla-like ng Facebook page namin, ito po ay ang Motorcycle News Mag at Carside by Motorcycle News. Paki-like po and share. Yan. Alright. Yun. Alright. At syempre, panoorin nyo po kami every Sunday, 3:30 p.m. at PTV4. Channel 4 po yan. At this point, I'd like to thank our sponsors. I'd like to thank Canon Philippines for our cameras. Kit Vision for action cameras. Long Reach for our consumer products. TVS Motorcycles. And of course, para po sa mga online na shoppers dyan, punta lang po kayo sa www.motobuy.com.ph. And of course, available po ang ating mga magazine, Motorsiklo News Magazine. Ayan po, nasa inyong harapan. And of course, we have our Carside magazine, available at all field bars and